Isang malaking challenge ang panalo para sa Kushigaya Alphas team laban sa team ng Mikawa Seahorses sa kanilang second game ngayong araw, lalong-lalo na nga at wala pa silang Jeff Gibbs na magbibigay ng suporta sa loob ng paint. Nakita naman natin ang match report ng laro at nasabi nga ni Coach Chanzay na mentally talo kaagad ang Kushigaya Alphas team, nawalan sila ng lakas ng loob na makabalik kaagad sa laro at makahabol sa score. Ito ang pinakaayaw nga ng isang coach na mangyari sa kanyang team, pero sa takbo ng mga tawag tapos nagmimintis pa nga ang halos lahat ng mga players ng Kushigaya Alphas sa umpisa pa lamang ng laro, at dahil dito ay nagbuild nga ng pagkadismaya at frustration sa mga players, lalong-lalo na yung mga tawag na pwedeng pumanig sa Kushigaya Alphas na punta sa Mikawa, at limitado ang challenge ng mga coaches kaya naman hindi lahat ng mga calls ay pwedeng i-challenge ng isang team o coach. Pisikalan ang gusto ng Mikawa, pero kung sila ang ginantihan sa pisikalan, sila pa ang may ganang magalit. Kung sa pisikalan kaya rin ni Kai Sotto at ng Kushigaya Alphas na bumangga at magpadapa ng kalaban, pero yun nga, mainit sa mata ng referee itong si Kai Sotto, at kung matatandaan natin, binigyan noon ni Kai Sotto ang import ng Sun-En ng isang simpleng bangga pero unsportsmanlike foul ang tawag kaagad, tapos meron pang suspension at multa. Kaya naman nagiging maingat si Kai, hindi gaanong umaangal sa mga referee laban sa team ng Mikawa Seahorses. Nakakatiyak tayo na kapag binigyan ni Kai Sotto itong si Gardner at gumanti si Kai sa pisikalan, hindi aayon ang referee dito kay Kai at nadidihado si Kai sa aspetong ito ng laro. Nakikita natin na magiging mas physical pa ang game 2 ng Kushigaya Alphas at Mikawa Seahorses, at kung walang ginawang aksyon ang mga referee, posible na magkainitan ang dalawang teams sa laro na posibleng mauwi sa away at ejection. Nasabi naman ni Coach Chanzay na ayaw niyang maulit ang nangyari sa Game 1 at gusto niya na mas malakas na Kushigaya Alphas ang makita ng mga fans sa Game 2 na posible namang mangyari. Pagbutihin nila ang kanilang opensa, mataas na shooting accuracy at mas mataas na intensity sa depensa, mabilis na help defense at yung mentality nga na hindi sumusuko kung sa Pinas, never say die sa Ginebra, at habang may oras pa, habol lang ng habol sa score hanggang sa makalamang at manalo ang Kushigaya. Overall, balanse ang lineup ng Mikawa. Ito pa ang nasabi ni Coach Chanzay, maganda ang kalidad ng player nila simula sa 1 hanggang sa 5 at malalim pa ang kanilang bench. Kada palitan, maganda ang pinapakitang laro ng mga players ng Mikawa. Sa init ng opensa, nagkatalo. Nakita natin ang stats sa shooting percentage, 63 ang pinakawalan ng Mikawa na tira, 33 ang pumasok, habang ang Kushigaya naman 55 ang pinakawalan na tira, 19 lang ang pumasok. Masyadong malaki ang agwat sa dami ng attempt at yung pumasok na tira, kaya naman Mikawa nagawang matambakan ang Kushigaya Alphas. Sa rebound naman halos parehasan lang, 35 sa Mikawa, 32 sa Kushigaya Alphas, at sa steals nagkatalo na naman 16 sa team ng Mikawa, 9 lang sa Kushigaya Alphas. Sa stats, kitang-kita talaga na naging malaki ang lamang ng Mikawa sa steals at shot percentage. Kung magiging maganda naman ang opensa ng Kushigaya sa kanilang second game kontra sa team ng Mikawa Seahorses, ay makakasabay ang Kushigaya at posible nilang makuha ang panalo. Sa rebound, halos parehasan lamang ang dalawang teams, ibig sabihin nito may laban ang mga bigs natin sa loob ng paint. Nagawa ni Kai at Kawamura na matalo noon ang team ng Mikawa Seahorses, at ito yung kailangan ng Kushigaya Alphas, yung guard na magbibigay ng maraming option para sa Kushigaya Alphas team sa opensa. Kagaya ni Kawamura, ito talaga yung isa sa nakikita natin na kulang sa Kushigaya Alphas, yung kahit isa lang na guard na nasa high level ang pagmando sa opensa ng Kushigaya Alphas para mailabas ng team ang mas explosive pa nilang opensa.